Noong March 2024, naglabas ng pag-aaral ang mga geologist mula sa University of the Philippines Diliman College of Science National Institute of Geological Sciences, UPDCS-NIGS, na nagpapakita ng ebidensya ng gas hydrate sa Manila Trench, sa kanluran ng Luzon. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang gas hydrates, tinatawag ding combustible ice o frozen natural gas, ay malayalong substance na nabubuo kapag ang methane gas ay nakulong sa loob ng water molecules sa ilalim ng napakataas na pressure at mababang temperatura. Karaniwan itong matatagpuan sa ilalim ng dagat o sa mga lugar na may permafrost, frozen ground. Natuklasan ang mga ito sa pamamagitan ng pagsusuri sa bottom simulating reflectors, BSRs, sa seismic data, na nagpapahiwatig ng presensya ng hydrates. Ginagamit ng mga siyentipiko ang bottom simulating reflectors, BSRs, upang matukoy ang lokasyon ng hydrates nang hindi na kailangang mag-drill sa ilalim ng dagat, ngunit binigyang diin ng mga eksperto na kailangan pa ng offshore drilling at karagdagang pagsusuri upang kumpirmahin ang mismong dami at kakayahang kunin ng mga ito, methane hydrate occurrence. Natuklasan ang potensyal na gas hydrate sa isang lugar na may sukat na humigit kumulang 15,400 square kilometers sa Manila Trench, na halos kasing laki ng Palawan. Ang mga deposits ay tinatayang nasa 200 hanggang 500 metro sa ilalim ng seafloor, maaari itong maging alternatibong pagkukunan ng energy ng Pilipinas. Ang lawak ng posibleng deposito ay umaabot sa 15,400 square kilometers, halos kasing laki ng buong isla ng Palawan. Ang isang cubic meter ng gas hydrate ay katumbas ng 160 cubic meters ng methane gas. Ito ang kauna-unahang pag-aaral na nag-imbestiga sa gas hydrate sa mga trench ng Pilipinas, na nagbubukas ng pinto para sa bagong mapagkukunan ng energy. Bagamat potensyal na enerhiya, nagbabala ang mga eksperto na ang gas hydrates ay maaaring matunaw sa panahon ng lindol. Ang Manila Trench ay isang active margin na madalas pagmulan ng lindol. Ang pagkatunaw nito ay maaaring magdulot ng landslide sa ilalim ng dagat, submarine landslides, at tsunami. Ang methane ay isang matinding greenhouse gas, 80 beses na mas malakas kaysa sa CO2 sa loob ng 20 taon, ang pagtagas nito ay lalong magpapainit sa mundo. Sa kabuuan, ang pagtuklas sa Manila Trench ay nagbukas ng potensyal para sa energy, ngunit nasa yugto pa lamang ito ng pagsasaliksik, geological research, patungo sa posibleng komersyal na paggamit sa hinaharap. Dahil ang pananaliksik sa gas hydrate sa Pilipinas ay nasa earliest phase pa lamang, mahalaga ang pakikipagtulungan sa mga bansang mayroon ng advanced technology sa larangang ito. Ang United States, sa pamamagitan ng USGS, Japan, China, at India ay may mga matatag ng programa para sa pag-aaral at pag-extract ng gas hydrates. Ang Estados Unidos ay isa sa mga lider sa pananaliksik sa pamamagitan ng US Geological Survey, USGS, at Department of Energy, DOE. Tinatansya ng USGS na mayroong humigit kumulang 85 trilyong cubic feet, TCF, ng gas hydrate sa Hilagang Alaska na maaaring makuha gamit ang teknolohiya. Nilalayo ng mga pag-aaral na malaman kung paano ligtas na makukuha ang methane bilang fuel, at maunawaan ang koneksyon nito sa climate change. Gumagamit sila ng mga special laboratories gaya ng USGS Gas Hydrates Lab upang pag-aralan ang katatagan ng hydrate sa ilalim ng dagat. Ang
Japan ang unang bansa sa mundo na matagumpay na nakapag-extract ng natural gas mula sa methane hydrate deposit sa ilalim ng dagat noong 2013. Ito ang pangunahing teknolohiyang ginamit, kung saan binababaan ang pressure sa deposito upang humiwalay ang gas mula sa yelo at maipapump ito paitaas. Tinatansya na ang reserba ng methane hydrate sa paligid ng Japan ay sapat upang matugunan ang pangangailangan ng bansa sa natural gas sa loob ng 10 hanggang 100 taon. Mahal pa rin ang pag-extract nito kumpara sa tradisyonal na natural gas, at kailangan pa ng mas advanced na teknolohiya para sa komersyal na produksyon. Ang mga gas hydrate deposit ay tinatayang naglalaman ng higit pa sa kabuuang carbon mula sa lahat ng coal, langis, at natural gas na pinagsama-sama. Ito ay potensyal na cleaner fossil fuel kaysa sa coal. Isang cubic meter ng solid gas hydrate ay naglalabas ng humigit kumulang 160 hanggang 170 cubic meters ng methane gas kapag ginawang gas sa surface pressure. Matatagpuan ang mga ito sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na sa mga continental slope, deep sea, at Arctic regions, na maaaring magbigay ng energy sa maraming bansa. Maaari itong magamit bilang paraan ng pag-imbak at paglipat ng natural gas sa solid form, na mas ligtas kaysa sa compressed gas sa ilang sitwasyon. Ang mga gas hydrate, methane hydrate, sa Manila Trench at iba pang bahagi ng Pilipinas ay potensyal na malaking alternatibong energy na may lawak na 15,400 square kilometers, na nag-aalok ng seguridad sa energy at mas malinis na fuel source kumpara sa coal. Ito ay maaaring maging sagot sa pagkaubos ng natural gas sa bansa, habang nagbibigay din ng teknolohiya para sa carbon dioxide storage. Ang pag-aaral sa ibang bansa ay nakatuon sa paggamit ng seismic data, drilling expeditions, at geophysical models upang masiguro ang ligtas na pagkuha nito. Ang mga Pilipinong geoscientist ay maaaring makilahok sa mga international research programs, tulad ng IODP, upang mapalawak ang kanilang kaalaman sa marine geophysics.